right. Daming baon! Daming baon! Ito na. Para sa match up between Onyx Philippines and RSG Philippines. Sino nga ba ang pinakamatinding Philippines? Hindi, joke lang. Ang team dito sa laban na ito. Again, putulan ng win streaks. 7 series win streak para dito sa Onyx Philippines. Remember, lahat ng teams na 2-0 nila. At itong, bukod dun sa talo nila, no? Lahat ng team na tinalo nila, 2-0 magiging subukan ito para sa RSG kung paano sila nalaban against Super Family. Alam mo yung ano dito, pwedeng gawin ng side ng Onyx is literally yung kailangan nila maging fast in terms of pag-limit ng jungle. Kasi di ba nakita natin yung difference kapag meron ka assassin na jungler versus a jungle na more on sustain type or utility. So pwedeng i-limit agad yung resources para sila na yung mauuna agad. Which by the way, yung ginagawa dahil look at the pokes. Labanan nga din pala ito ng mga post 4. Ang daming nakikita natin yung aggression din dito sa bottom lane. So, parang ayaw din, hindi natin masyadong makikita pa ang pagka-capitalize doon sa Master Assassin na napili nga rito netong si Kelra sa kanyang paglilingin kontra Saris. Pero, yung lineup ngayon ng Onyx, no, parang surprisingly, hindi nga siya yung typical na parang bibigyan mo ng Nathan si Kelra na parang nakafocus lang sa objectives siya. Pero parang nakakompensate siya in a way nung presence nung Edith. Kasi nga naman yung Primal Rush, parang pwede rin yan tumutok lang ng tumutok sa objectives. Tapos nagbabounce lang din naman siya sa mga nearby na players dito o heroes ng kabilang kupunan. So parang nakikita mo rito sa Onyx kung paano hindi pa rin nila pinapakawalan yung pagka-well-rounded supposedly or yung kanilang pinaka-objective na gawin na gameplay. So parang hindi pa rin malabo na despite yung medyo aggressive na parang all-out na gustong makahanap ng kills na lineup nila dito, makikita pa rin natin yung typical na mabilisang convert para sa Onyx. Uy, speaking of mabilisang convert, dito sa may bandang ibaba at itaas, Gem and itong si Nats, naghahampa sa Oroy. Lugi ata si Gem pagdating doon sa mga pokes. Iniis-nis ni Kera na at piniplease pero papasok ata dito ang Onyx. Grabe, pinikera na. Hindi yata pwedeng lumukin basta-basta. Pero makakataka si Gem ngayon ang mapaparusahan ng RSG. At mukhang with that ay hindi na rin yata gustong umaban pa ng Onyx. Para kinula pa sa damage nung moment na yun yung Onyx. Nakita natin yung setup play supposedly but we have to comment yung Shadow Stampede. Din dito ni Akon, even a Ghost Bursters. Regardless naman kung siya yung targetin. Meron yung mga maliliit na magic beans. So may babalik sa buhay niya. Regardless. Escalera! Naku, nahanap na naman din siya ngayon ni Nats. At yun yata ang magiging ikalawang kill ni Nats. Papasok dito sa laban natin. Tapos si Light nabutan pa ng Divine Judgment kaya si Super Friend mananakap yung apat with that Eternal Guard. Pero hindi na siya makakatakas doon. Grabe yung aggression ng RSG. Ang aga pa lang, activated kagad yung task force And hindi mo rin masisisi kasi again, kung babalikan natin yung mga emblems nila, halos lahat sa kanila naka-wilderness blessing at saka agility. Parang inaaral din nila dito yung kanilang kalaban kasi alam nila na mataas din yung first blood ratio ng side ng Onyx. So mag-focus tayo na kontrahin yung mga ganong moments. So ano lang muna, kalma. Bibi kalma. Bibi kalma. Okay, so ngayon, pag-usapan natin itong first phase na nagaganap, no? Nakalamang ang RSG Philippines doon sa naging skirmish. Ilan sa mga members ng Onyx Philippines ang tumumba doon sa laban na yon. Pero medyo kung iisipin mo, no, mahirap para sa Onyx Philippines na bumounce back para sa mga next turtles kasi nalugi na medyo malaki, libo na nalugi sa kanila Ito yung sinasabi natin kanina by the way to support. Sobrang aggressive ng RSG ngayon kasi first blood ratio ng kalaban nila na team is 88%. So talaga nag-wilderness sila dahil 'di ba sa ganung way nakakakuha ng tempo yung Onyx parang para silang rumaragasa. Na pagka kung ano nasagasaan nila, diretso lang. So same yung ginawang implication or same yung ginawang playstyle ng RSG. Kaya pala. And they're known for that. Yung RSG talagang road to 10/10. Yun ang goal nila dito pero nakita natin kanina mga audience may mga goal din sila na ipinapakita. Nakita ko pa nga din doon si Boss A ba yun? Anong nakita mo? Wala mga buff ata, mga bebe buff. Wag po dito sa si Boss A. Ay, sabi na si Boss A. Shoutout pala kay Boss A. Shoutout kay Boss A, ang manager.
Isa sa mga... Detonas welcome na naman niya. Siya yan eh. Siya yung nande-Detonas welcome eh. Siya pala yun. Alam mo, itong si Boss A, pag-uusapan natin. Sige, pag-usapan natin si Boss A. Ang storya ni Boss A. Nakalaban ko kasi to sa isang show match. Ay. Gold laner to, malupit na gold laner. Yeah. Diba? Sorry. Sige, tuloy mo. Ngayon kasi multi-role siya. So, hindi natin sure kung... Nung nakalaro ko siya, mage naman siya. Ibig sabihin, multi-role talaga. Itong kupunan na ito. Nasa 2 minutes and 57 pa lang tayo ng ating game. At may kalamangan na in terms of gold ang RSG Philippines and kill score din. So, gaano ka hirap itong dadaanan ng Onyx Philippines? Kasi napag-usapan natin, parang design yung lineup nila na lumaban sa early. Parang isa sa mga, actually, mga ingredient for that early game to be really effective is yung laning ni Gem. So, basically kasi yung laning ni Gem, parang bigla na lang siya yung nagsiset. So parang may leeway dito si Escalera na meron siyang follow-up set or either way kung sino mauna sa kanila. So medyo yun yung nasagot ng RSG pero pwede din naman habulin dito ng side ng Onyx Philippines dun sa parang mirror rotation. Focus sila on other lanes. Yeah, dun nga lang din siguro tayo medyo mako-curious since nakakuha nga ng ganito kagandang advantage ang RSG and parang previously ang na-observe natin from them is kapag nahawakan nila yung advantage, hindi sila yung tipong team na basta-bastang ibibitaw na lang yung advantage na yun. And to think pa na yung jungle this time ng Onyx ay isang Joy. So parang medyo gugustuhin mo talaga sana na nasa kanya yung upper hand pagdating sa early game. Oo nga eh. Tsaka napansin din natin na napakataas ng damage dealt dito ni Demon Kai dahil nga doon sa advantage na kapag may friend rin ka, absorb mo lang yung damage. Hindi ko pa nga nakita kung naka-support emblem siya dito. Kasi yun yung nauuso eh. Support. Diba yung support emblem na cooldown emblem. So, I think mamaya makikita natin. At wait! Galing. Yes. Parang kilala ko yan. Galing. Ayan guys, abangan nyo din kada MPL ang chika with Auntie Anara. At ang MDL tuwing Tuesday to Thursday po. Tuesday to Thursday. Talagang isang buong linggo. Hindi, 6 days lang. 6 days of MLBB action, walang magpapahinga, hindi isang araw. Isa lang, Monday lang. Yung Monday, doon lang po kayo pwede mag-RG. Doon lang kayo pwede mag-RG, manood ng MDL at MPL. Lagi ko to sinasabi sa stream eh. Manood kasi kayo ng MPL, MDL para lumakas kayo. Clarify, okay, so nakasupport, may halo. Concussive Blast, ay hindi, nakatank siya. Okay, nakatank. Tapos naka-movement, tapos tenacity. Ayan na. Eto na. The classic karate chop. Wala kay kuya. Kung meron lang skill ang mga martial natin, sila lang may pinakamalupit na animation. To clarify lang daw pala, huwag kayo mag-RG pag 10 PM oras nila Burrito and Manji. Oras ng RG namin yan iiwasan nyo. Pero ngayon, hindi maiwasan ni Gem na malugi doon sa naging lane nila ni Nats. Lamang ng isang level itong si Nats. Pero dito sa items natin, ano ba mga nakita nating mga kailangan tutukan? Medyo hindi pa ganun ka. Sabihin natin, ito yung mga typical na items pa lang para sa ating dalawang teams since 3 minutes pa lang naman na talaga para dito sa ating laro. Pero si Aqua, unang niyang binil is gonna be that necklace of Durance. Dahil alam nga nila, parang, di ba ang hirap ng Ruby kapag mga sabi mo ng 8 minutes tas wala pang necklace of Durance. Mapasabi, hindi, Ruby nagpapahirap sa atin eh. Pero speaking of pagpapahirap, alam nila na purple buff dependent itong si King Kong. Kailangang tambayan. Si Gem ay nandun na rin. Papasok sila si makakuha ng purple. Sino nga ba nakakuha nun? Pero bago natin yan sagutin, mukhang kinakailangan muna nating tignan ang naging pagdepensa at protekta ng Onyx doon sa naging buff or purple buff nga dito ni King Kong. At dito naman sa baba, ma-action din. May Zaman Force palang naikasa. Iba yung action na nakikita natin dito. Kasi huli kita ako naka-Azure Blade na rin yan eh. Second turn na ating game ay pwede nang simula ng RSG. Naku, Escalera dito mukhang mabibigyan na. Pero makaka-flicker out. Sabay na depensahan pa ng Eternal Guard. Nakuha rin with the I'm Offended si Demon Kite. Pero habulin si Escalera at binagsaan. Mga Razor's Wrath. Pero makakuha ng ating turtle. Si Demon Kite pa din. Smiling Demon, all smiles. Nasa kanya pa rin ang huling alakak. At ngayon ang Onyx ay naghahanap ng magiging bawi. Pero mailalaban pa ba nila ito? Dahil ang Nether Realm naging pansagot pa ng RSG. At si King Kong isusunod pa with a taunt and Nats on a killing spree. Wow, 2 man down plus the turtle.
Ang hirap na naging laban na yun against sa Onyx. Grabe continuity and laying of skills para dito sa RSG. Talagang ready for team fight anytime. Tsaka medyo matagal yung naging team fight natin yun kasi nakuha na yung total objective. Pero finors pa rin nila knowing that they have the lead in terms of the items na rin. And talagang diretso. So tatlo yun. Nakakuha sila ng turret. Nanalo sila sa team fight. Nakakuha pa sila ng objective doon sa may bottom lane or ng turret. Kaya naman 2.7k full beat. Prior niyan ay parang lamang ng 800 yung Onyx. So kita nyo yung change in economy pagdating doon sa mga objectives. Yeah, and may kita din natin, Nats, super effective pagdating doon sa kanya mga final slash. And even yung mga vengeance na yung mga hampas din mula sa kanya. And remember, 3-0 and 2 na may Brave Smite. Napakasakit niyan. Not pretty sure kung ano ba ang mga next na items. Ayun, bumuo na siya ng, ng Athena Shield. Ayan, just to negate lang yung damage kay Kiko at kay Super Friends. Grabe. Fury Hammer, tas Athena Shield na agad no? And to think na ganito naka-aggressive ang RSG kahit hindi nila agad binibitaw yung Netherrealm, parang unang beses pa lang nating nakita na ginamit yun ni Aqua kanina. Katakot-takot na yung sitwasyon na ito dahil parang ang dami ng kinakailangan gamiting resources ng Onyx and hindi nila nakukuha yung parang strength ng lineup nila na kuha ng kills at engage lang ng engage sa team fight. Oh, tsaka kung mapansin nyo, yung first item din na binili dito ni Demon Kite is yung brute force breastplate. So, yung movement speed every time na nasa team fight or mag-hit ng mga skills. So, ibig sabihin talagang gusto lang gawin dito ng RSG is tuloy-tuloy lang. Team fight na yung team fight. If ever man na bumagal yung team fight nila, pwede rin gamitin dito yung Netherrealm as movement speed. Kasi minsan yung iba parang inisip nila pag Netherrealm, Second Life, na parang kailangan ko ng this time sa ikalawang buhay ko, kailangan kong galingan. Pero yung ito yung pang-pump sa kanila as initiation. Pang-reset din kasi yun. Pero to add to that, dito sa Brute Force Breastplate, again, yung cooldown reduction kasi yung isa sa mga hinahabol dyan. And Demon Kite ay narito pero may flicker din! Grabe naman, sinikana naman si Escalera at mukhang hindi na siya makakasetap basta-basta dahil maging si Nats na-cover na yung likod. Wala nang kinakailangan problemahin pa. Binagsak yung Eternal Guard para dumepensa pero yung Netherrealm nakahanda pa din. At ang focus lang naman ng RSG ay yung Torre lang talaga sa gitna dahil naka-cover na talaga at all around this area. Sakop na nila. Wow, parang ganun lang. Nag-reset lang ang RSG. At lalaban muli sila. Aagaw ng Purple Puff. Mahirap ito para sa Onyx. Sobrang laki nila kalamangan dito ng RSG, 4.8k. Tapos meron na dito ang Enchanted Talisman. So, see the prioritization of Aqua pagdating doon sa may items. So, sabi niya, ang pinaka magiging mahirap dito is yun nga si Escalera dahil sa pagbalik ng buhay or lifesteal. Why not tigilan na agad para if ever na meron team fight? Kasi di ba gusto nila pabilis, pasagasa. Pag meron silang nahuli na isa, diretso kill na agad. So, parang alam nila na, okay, another na tayo, -1 na agad. Another point taken for us. So, 8-0 by the way, 8 minutes. So, parang every minuto ay nakakakuha ng kill. Dito ang RSG. Take note, bukod sa mga kills ay mga objective din na nalilimit down nila against Onyx. Iniisa-isa na nila. First tier turrets ay basag na rin. Isinunod na nga ni Kusei doon sa may top lane. Talaga nagiging sakit sa ulo ng Onyx Philippines. Yung damage from Kusei. And at the same time, yung yung mga setup mula kay Nats. Kapag nalugi sila, andyan si Aqua for the Netherrealm. Remember, naka-purify ito so hindi mo siya basta-basta mahahawakan or mapipigilan sa mga kaya niyang gawin. Grabe yung kalamangan din ng RSG. Hindi na nila masyadong iniisip sino yung tatargetin. Parang okay lang. Maganda pa nga yata sa kanila if si Escalera or si Gem ang matanggal nila, nabawasan ng crowd control dito ang Onyx. So mas magkakaroon sila ng lesser na kumbaga advantage kapag nag-engage sila sa team fight. Katulad na lang yan, hindi na rin masyadong kayang bumabad ni Escalera kasi may chance din nahatake na lang siya bigla ni Light tapos siya na yung bigyan ngayon ng RSG pero hindi yung bigyan. Mukhang binigyan ngayon with final snatch pero nahatak siya muli with that Shadow Stampede at hindi na siya makakatakas pa. Todo engage lang din naman talaga mula dito sa RSG. Ayaw na talaga nila patakasin yung mga miyembro ng Onyx at mukhang doon ay nakakuha sila ng dalawa. Napapi Netherrealm doon and ito na nga ba pagkakataon ng RSG para kumuha ng Lord. Grabe, ito na yun. Nakita natin ng moment na yun actually na yung layering of skills again na parang domino effect yung nangyari sa side ng RSG na pagka may nagamit na isa automatic up to 3 seconds gagamitin na yung ibang mga resources kaya naman mabilis na niya makukuha yung Lord. And bukod dun sa Divine Judgment meron nga din dito nga Shadow Stampede na nagagamit pa yung RSG na kung ikaw yung Onyx para malilito ka, ano ba yung pinaka-counterin natin na crowd control. Kasi yung dito, pwede kay Light, ang mangyari sa kanya is
yung pinaka-target nila na gustong kuhanin. Tapos si Aqua na lang yung hahatak dito ng ibang mga players from Onyx and see the huge difference in terms of gold para dito sa ating mga gold laners. 6.4k para dito sa Harith, and this is massive for someone na pwedeng mag-scale or mag-snowball na gold lane, which is Harith. Yeah, ang hirap nito. Alam naman natin na kapag yung Harith ay nakakuha ng early game or nag-snowball, mahirap talagang pigilan, lalo na yung mga heroes ng Onyx Philippines, wala talagang instant lockdown So ngayon, Torre lang, Lord lang ang punteriya dito ng Onyx Philippines. Nice defense though. Pero ang RSG kasi, hanggat may nakikita silang mga farm resources sa paligid, kukunin at nang-re-raid grabe, ubusin talaga nila yan. At dagdag pa yata sa problema ngayon ng Onyx na yung gugustuhin mong hulihin sana na players ng RSG, naka-purify, pero bibihira lang nila kinakailangan pindutin dahil sobrang protektado o nakabantay at alalay yung ibang mga members. Si Demon, kahit hindi siya nagkukulang sa pagharap, tapos yung mga gugustuhin mo rin sana na isiping problema sa Onyx, nasasakgot na rin ni Nats. Kasi lagi mo siyang makikita na nandun sa likod ng gugulo, ng formation at nang gugulat. Pero speaking of gulat, hindi na ikasa doon ang Divine Judgment. So kahit papaano, ito na ba yung oportunidad para sa Onyx para lumaban. Pero hindi, mag-iingat yata ang RSG. Si Escalera ngayon ang piniling bigyan! At talagang na-burst down lang agad-agad. Demon kahit siya naman daw magpo-cover ng likod. Si Jem dito nag-primal wrath na nga din, pero mukhang mapaburst down lang bigla. Eternal Guard nandiyan na rin, pero Netherlands as well. Sagot ng sagot ang ibabato ngayon ng RSG. And with that, dalawa agad ang kanilang napatumba mula sa Onyx. Ilalaban pa ata ito ng RSG. Onyx Philippines kailangan ng kumapit. Kailangan nilang sagutin ang pagre-raid dito ng RSG. Third secured para sa mga Raiders. Sobrang daming sagot na pwede ibigay ng RSG if ever na nagbibitaw ng mga skills yung players ng Onyx. Nakita natin sa may mid kanina, papasok na sana si King Kong with the electrifying beats, pero diretso sagot with the NetherRealm, and we could also see the difference din in terms of the casting time or casting delay sa mga mages natin. Yes, there's a burst para dito sa Vexana, pero yung kay Aqua kasi talagang continuous poke. Same with the other hero. Oh, wait lang. Speaking of poke, speaking of pagsak, nandoon na ngayon Eternal Guard, pero mukhang ang unang mabibigyan na naman ay si Escalera. Hindi siya pinagbibigyan sa mga setup na gusto niya. Si Jem isusunod na rin, sabay doon na rin si Elra. Wala na yatang ititira mula sa side ng Onyx, at si King Kong na napadaan lang, mukhang kinakailangan tumakbo na dahil nakapulit talaga siya nila Nats at hindi na pagbibigyan pa. Ito na ata ang sagot at ang puputol sa game streak ng Onyx Philippines. That's it! Kumakatok na for game number 1. RSG ang magwawagi. Game number 1. Sinagot ng mga Raiders.